Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulo, Sulu. This is Queen Helen Abdurrajak, February 18, 2022. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Magandang umaga sa ating mga kapatid sa Alpha Omega Development International Foundation mula Apari hanggang Hulo hanggang sa iba't ibang bansa. Magandang umaga din sa nakikinig na ating mga kasama diyan sa Dubai, sa Kuwait, sa Lebanon, sa iba't ibang dako ng Middle East. Talagang sila po ay nagbibigay na ng suporta, nagbibigay ng kanilang pahayag through Trimedia na talagang nakikinig sila sa ating Imperial Daily Broadcast. Wow! Tayong mga Imperial Federation of Farmers and Fishermen, pagkakataon na, at least inaayos na yan ng ating Corporate Secretary ni Dato Val. Yan ipakita na natin na iyan ang paraan dahil inayos natin yan sa legalidad na paraan. Meron din tayong kumpanya sa Sabah na yan ang hindi alam nitong mga nag-sabotahe dito sa ating mga programa. Ang hindi nila alam na si Radja Mamay mismo ay makapagpatunay na talagang binigyan ng pundo mula noong 1999. Ang ating espesyal na talagang direkta mismo sa kanyang bibig kung paano nangyari at kung bakit siya ay talagang tinatakipan talaga ng ilang layers ang kanyang kalaban, mas mataas pa sa Kota Kinabalu. Ito ay talagang binigyan siya ng babala ng mga lolo kung paano. Ang apo ng Malaysia, ang apo ng Pilipinas, ng Brunei, ng England. Yan si Radja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Jamalul Kiram III. Radja, ikaw ay tinagurian apo ng England, apo ng Malaysia, apo ng Brunei, ng Indonesia. Ito yung mapilindo. Paano na iyan ay talagang kinilala ng England na bilang ikaw isang apo? Magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga sa lahat. Salamat sa Sultana di Holo, binigyan ako ng special na pag-usap-usapan dito sa broadcasting ngayon. Ang katotohanan po, ako lang po ang napadala ang sulat ko ng Saga Group noong nagpunta sila sa Sabah sa 1999. May isang retired military ng British, pati yung asawa niya, kaibigan siya ni Queen Elizabeth II. May picture sila. Nung tinanong ko kung yun ang talaga si Queen of England, sabi ko, that is my grandma. Ang sabi ng asawa niya, are you sure my son, that is your grandma? Yung ko, yes, blood is thicker than water. Jadi pinagawa nila ako ng profile ng September 23, 1999. Nagawa ko na ang profile ng ako ay linya ng Kiram, linya ng Volkia, linya ng Alam. Tatlo po ang dala ko, pamilya, ang lineage. Ang sa side ng nanay ko Alam, ang sa side ng tatay ko Kiram. Ang kapatid ng lolo ko, yung Volkia. Kaya nga ako ang totoong dugong ng Volkia, tatlong dugong dala ko, dugo. Nung pag-uwi ng Saga Group, pati yung asawa niya, half month later, mayroon akong booking ng Queen of England on October 23, 1999. Magpunta siya sa Sabah, pati yung Queen Mother, Queen Mama. Pagdating nila doon on October 23, 1999,
binablock ako. Gusto kami makapagkita. Mayroon ng appointment ko sa Haiti ng Horizon Club ng Tanjung Aro Beach Hotel. 3 p.m. to 5 p.m. Hindi po natuloy dahil kinansel ng Tun Mahathir, Sultan Brunei and Head of State sa Karandanday. Hindi nila ako pinapagkita. Kasi kung pinapagkita nila ako doon, dalahin na pa ako sa England, papaaralin ako kung paano maging hari ng buong mundo. Pero may dala po, sa katotohanan may dala po ang Queen, pera, 10 billion US dollar. Believe me or not. Yan ang nilaro ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore. Gumawa sila ng political drama, yung tawag diyan Abu Sayyaf. In 2000, pag year 2000, ang founder ng Abu Sayyaf, si Fidel Ramos. Ang general ng Abu Sayyaf, si Saban, General Saban, Marine. Yan ang general ng Abu Sayyaf. Retired Saban, nandiyan na siya sa Palawan. Sila yan ang naglaro hanggang 2008. Laro yan hanggang abduct sila ng tourist, 80 tourists. Alam yan po ng governor natin dito. Alam yan. Lahat yan laro. Political drama. Ito ang katotohanan. Hindi ko na po matago ito. Kailangan ilabas natin na para matapos na ang kalukuhan ng ginagawa ng politiko dito sa atin. Pangalawa, noong 2006 namatay ang tatay ko. Nagpadala ang Queen of England 9 US dollar. Hindi yan pinadaan sa Central Manila. Direct yan from Central England. Central Banko ng England, diretso sa Zamboanga Central Bank. Marami na nag-claim ng pera na yan. Mga claimant nagpunta na doon. Ang sabi ng manager ng Central Bank ng Zamboanga, ito ang pera ito, ang may-ari nandoon sa Malaysia, apo ng Malaysia. Kaya nakalagay doon, the long lost grandson is the right person. Pangalan po ko yan. Pati yung sa dala ng Queen of England, pangalan ko rin ng 10 billion, pangalan ko Gamal bin Abdul Gapal. Dito sa Zamboanga, pangalan ko rin Gamal bin Abdul Gapal. 9 billion yan, 2006. Pag 2009, yan ang transfer ni Gloria. Nung nalaman ni Gloria dahil doon may pera, sabi ng pinuntahan ko ng 2008, pinuntahan ko sa Central Bank ng Zamboanga, Old Central Bank, dati Central Bank ng Zamboanga, maliit pa yon. Sabi ng manager, kailangan may sulat, letter from the President. Kaya nga nalaman yan ni Gloria dahil nagpunta ko sa Manila in 2009. Nilipat ni Gloria at saka si President Digong, Duterte, at saka yung pinsan ko, Attorney Alam. Nandiyan na ang pera sa Davao hanggang ngayon. Ang pera sa Davao hanggang ngayon. Pangatlo, nagpadala ako sulat. Inutusan ko ang isang ulama sa Sarip Agwak ng Maguindanao. Kaibigan ko, nung nag-mission kami ni Queen, almost 10 years, pinuntahan namin na ang lahat ng municipality sa Maguindanao, nakadokument po yan. Nung sinabihan ko ng ulama, maggawa tayo ng sulat kay King Abdullah, maghingi tayo para magawa ang mga moski, mga madrasa, gumawa na po siya. Paggawa, pinakita ko kay General Pavilion in 2011 po, sorry. Sabi ni Pavilion, ibigay niya kay Abdul Karim, dinaan sa tatay, diniretso nila sa Saudi. Mayroon pera pinadala ni King Abdullah in 2011. 13 US dollar sa pangalan ko sa Pilipinas. Muhammad Gamal Mamayasan Abdul Rajak. Nandiyan po sa Central Bank Cotabato. Ayan ang nilaro ng mga ARMM. Autonomous Region for Muslim Mindanao po, ito walang katotohanan. This is an organization or fraternity kasi ang buong katawan niyan si Dr. Mahathir.
ang utak si Ramos, ang right hand si Obama, ang left hand si Pinoy. Saan sila tumayo ang mga ALMM yan? Sa group ng MNLF, lahat ng group, faction group. Diyan sila tatayo. Hindi po yun, walang katotohanan ang ALMM. Na ngayon, nung nalaman na ni Brunei, ay ako ay totoo, ninakaw ang identity ko ng sariling kong kapatid. Arnas alias Anas bin Abdul Gapar. Kinuha niya ang identity ko kasi ako buhay. Pinatay niya ako sa 2006. May affidavit signed by the barangay captain. Palit, barangay captain ng Lokpuray. Pag umaga namatay ang barangay captain in 2000 kasama ni former Chief Minister Sapi Abdal. Ikaw Sapi Abdal, ikaw ang naghahawak ng dokumento. Lost and found, document found in 1985, pangalan ko yan. Dinala mo kay Ton Mahadel, gumawa ka ng party wawasan. Ano nangyari sa iyo? Katulahan. Marami kang kasalanan sa Abdal. Ang pangako mo sa mga tao, inuhuli mo ang sarili mong kapwa mong tao, Pilipino. Kapwa mong badyaw, inuhuli mo. Ano nangyari sa iyo? Hindi natapos ang termino mo ng party mo. 2 taon lang ka nang tumayo as Chief Minister. Makahiya. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ngayon, kung ayaw niyo pa ilabas ako at gusto ko ang Yang Dipertuan Agong of Malaysia, please be advised, you resign kasi hindi na kayo totoong agong. You are only given 50 years as agong rotation every 5 years. Noong natapos na ang rotation in 2006, pinabalik si Abdul Alim Shah ng Kedah. From first rotation to last rotation, pinabalik siya. Nagpunta si former Prime Minister Ahmad Badawi dito sa Hulo. Anong pinunta niya dito? Magpaupo naman siya ng agong-agong. Ayon yun sa Terengganu. International football player. How could he become agong? Mahadil, you have the wrong. You are not authorized to install agong. He did not know the true religion. Bakit i-appoint mo ang international football player yan? Si Mirjan Zain Abidin. Mirjan Abidin yan. Hindi disqualified. Pag-uwi ni Abdullah Badawi, in-appoint ang Terengganu agong. Pangalawa, Najib Tun Razak. Pumunta naman dito sa Hulo, mag-appoint naman ng agong ng Kalantan. Imagine. Si Nadir Nadua nagtanggap ng Raja Baginda. Nadir Nadua. Alam ko yan. Pag-uwi ni Najib, yon ang pagpaupo ng Kalantan. Hindi natapos ang Telbino dahil nag-asawa ng isang university ng ibang foreign country. Nag-resign. Pag-resign, Anwar Ibrahim. The third time is Anwar Ibrahim. Nagpunta naman dito sa Hulo. The same thing. Pag-uwi niya, in-installed ng Pahang. The son of Pahang. Ahmad siya. Ahmad. Bubakar. Yan ang agong ng Pahang. Anak ngayon. Ngayon, please be advised. You resign. Bikin malu saja sama kamu. Kamu sudah habis giliran 50 tahun bagilil-gilil. Tidak ada lagi agung-agung kamu. Yang betul agung adalah Raja Sulu, yang ringgit itu. Ang lolo ko, the first and the last king of Southeast Asia known to be Raja Husin Kamaluddin in Southeast Asia. In Brunei, Al-Ali Saifuddin the first, Brunei, Sultan Brunei. You are not the lineage of Bolkiah. You get the title in February 26, 1984. You become a Sultan of Brunei and you get the identity of Bolkiah. You are supposed to be Al-Ali Saifuddin III.
the managing director of Mapilindo, my own uncle. Ha? You are adopted by my own uncle, and you are the true son of Dato' Mustafa. Don't deny. Ako ang magpatunay. We sworn in the Quran. Doon tayo magsumpa sa Quran kung mag-deny ka. Hindi ka totoong dugo Bolkiah. Ngayon nagkasakit na ka. Hindi yan ma-cured ang sakit mo dahil may sumpa. Sino-sinong kumukuha ng identity hindi sa inyo? Sumpa. Hindi makuha ng doktor. Believe me on that. Ngayon ibalik ninyo sa akin. Itayo ninyo ako, pati yung queen, kasi ang mag-rule babae. Sultana de Jolo ang mag-rule, Queen of the Philippine Island. Ang ako mag-supporting ko prayer. Pero magbigay ako ng patawad sa inyo sa month ng February ito. Kailangan ilabas niyo na ang Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, para ilabas na ang pera ng sultanato. 86 country. Yan ang pinalaki ng Marcos. Kasi si Queen, believe me or not, the only daughter of Marcos and her mother is Queen Elizabeth II. Believe me or not, kayong mga kadugo kong tausog, especially my own nephew, my own niece, nagkikritise, nagpahihiya sa kay Queen sa social media, sa Facebook. Wala na kayong makukuha sa amin. Paano kung kami totoo? Ang sira ninyo, ang mali pinatotoo ninyo. Ang totoo pinamali ninyo. Mag-ingat kayo. Wala na kayong door sa amin. Your door is closed. Believe me or not, kahit kayo dugo ko, wala akong favoritism dito. Pero ito sa akin ang laban ko. Pera ng taong bayan. This is the poor people money. Hindi pera ng politiko. Tapos na ang terbino ng MA63. Malaysia, kung ayaw ninyo magpunta dito kay Queen, I have my document brought by yung pinadala ninyo sa 2016. 12 apo pinadala ninyo sa England. Pagbalik nila, may binigay sa akin ng dokumento. Ng MA63. 31st July 1963, nandito sa akin in 2017 nung nagpunta kami sa Sabah. Ito ang katibayan ko. Hindi kayo country. Pinagbigyan lang kayo ng England. Ang kayo, Malaysia, ay trust. You are not given a country name. You are given a trust. Kaya kayo ay bank nagara. Kung ayaw ninyo sa amin, mawawala kayo. Mahathir, alam ko, ikaw naghihinga na sa oxygen. Hanggang ngayon, anong ginawa mo sa uncle ko kay Dato' Mustafa? Noong stroke si Dato' Mustafa, pinadiretso siya dinala sa England, pina-stop mo, pinapunta mo sa Queen of Elizabeth II sa ospital ng Queen Elizabeth Hospital sa Sabah. Isang buwan siya naghinga sa oxygen. Nga ang ginawa mo, lahat ang ginawa mo sa uncle ko kay Dato' Mustafa, dumaan sa iyo. Kasi ikaw ang may kasalanan. Kasi ang uncle ko, pinatawag niya lahat ang kabinet niya, pinasabi niya kay Dayang Mahani, lahat ang pinagawa sa kanya si Dr. Mahathir, walang katotohanan, kung di sirain ang Sulu, sirain ang Maguindanao, sirain ang Basilan. Yan ang laro ng ELMM ngayon ay BARM. Kayong mga BARM, ginamit ninyo ang identity ko, ginamit ninyo ang kapatid ko. Wala na po yan, BARM yan, kasi ninakaw ninyo ang document namin. Pinagsakripisan namin yan 11 years. Yun ang ginawa ni Iqbal. Ginamit ang titulo ng Ama Pandala. Sa amin ang otoridad. Sa amin ang apidabit binigay ni Ama Pandala. Dahil sa dalawang maestro na yan sa Maguindanao, sa Dato' Paglas, dinigay kay Iqbal.
Yan ang gawa nila ng pistok, 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 pistok. Wala na po. Ngayon, Najib, please be advised. Mabuti wala na si Mahadil. Kung buhay pa si Mahadil, hindi ka maalis sa kaso mo. May 7 kaso ka. Ha? Ilan ang pera kinuha mo sa Sarawak, dinala mo dito. Gumawa kayo ng laro dito. Wala na kayong otoridad. Ha? Ngayon, Agong, resign ka. Agong ng Malaysia, political Agong, please be resign. I am the true grandson of the first Prime Minister of Malaysia, known to be Sharif Al-Sultan Gamal bin Abdul Kabar Jamalul Kiram III. Kung narinig mo ang usapan ko ngayon, ang broadcasting ko ngayon, mag-resign kayo. Wala na kayong authority. Illegal government ang government ng Malaysia. Hindi na kayo government. Illegal na kayo. Malaysian government is illegal. Appointing of Agong of Malaysia is illegal. Please resign. Kung ayaw ninyo mag-resign, tingnan natin kung ano ang gawa ng International Criminal Court of Justice that I am the sovereign judge of Sulu in North Borneo. Tumayo na ang sovereign court namin dito sa Indianan, sa Bayputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illala karamati ya barakati ujudun la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana Muhammad Rasulullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Walhamdulillah. Magsukol, Raja Mamay, talagang yung 12 na apo pinauwi ng Queen of England at sinabihan, dalhin nyo si Mamay sa akin. Si Brunei, alam niya kung sino si Raja Mamay. Kaya nga, klaradong-klarado ang konspirasiya, ang blocking, ang lahat ng nagpahirap dahil sa klamar ng trono ng korona. Nasaan na kaya ang 10 billion? Ang 6 billion, pero according kay Mamay, that is 9 billion. And the 13 billion na pinadala ni King Abdullah. Alam niyo ba na may kinuha, may pumunta doon? Sino nga ba yun sila? Muslimin Sema at ang asawa? Merong katulong, tinawag si King Abdullah na Pilipino, Muslim. At pinatunayan na hindi sila si Queen Helen at si King Mamay. Masakit. Kaya walang nagagawa kayo dahil puro kasinungalingan. Puro maling pamamaraan. Misrepresentation. Ngayon, paano ito? Mabubuking kayo, malilitiga kayo, at mahuhusgahan pa kayo na kayo ang nagpahirap sa sambayanan. Kaya nga binago natin, hindi na Pilipinas, kundi Maharlika, Kingdom of God. Klaradong-klarado ang pananalita ni King Mamay. Ang Philippine government nagluluhod doon kay Tun Mahathir at sa Agong para pagbasbas at sa England. Ngayon, wala na kayong luluhuran para tulungan kayo. ARMM, kasi mismo ang OIC alam na kung sino ang totoo at ang thumbprints hindi magkatugma kay Professor Neurology Miswari. Alam ninyo, you promised the President pero pinabalik din kayo dahil hindi kayo totoo. The UP groups na nag-package kay Professor Miswari, dapat manindigan kayo.
lahat kayong mga nasa universidad na mga tao na liderato, profesor, dean, dapat magdeklara na kayo because you are liable in blocking the truth and supporting the lies. Matindi at maganda dahil nababaybay. Central Bank of the Philippines, yung Special Operation Eleanor de la Cruz, kayo ni Gloria, kasama si Karina Gregorio, alam ninyo kung anong nangyari sa pera. Kaya nga, dito nagkasama-sama kami ni Radya Mamay para ibigay ang pera sa sambayanan. Ngayon masabi ninyo na ganyan lang si Radya Mamay? Walang alam? Walang ibobuga? Ang hindi nyo alam, galing mismo sa Queen Mama. Galing mismo sa bukang bibig niya, si Mamay ang dalhin nyo sa akin. Ngayon, papaano yan? Gobyerno ng Pilipinas, nawala kayo sa mapa. Dahil lahat ito ay naayos na upon installation and proclamation. It is not anymore your doing, but it is the authority of the absolute monarchy. This is how we do legitimate process, dokumentado, silyado. Magandang umaga po sa inyong lahat at napakaganda ng ating Imperial Daily Broadcast sa araw na ito, February 18, 2022. Mabuhay! Paalam! Masalam!